didiscuss ko ngayon is yung concept ng ABG analysis. Okay. Start tayo sa concept ng pH. Ang pH is nagre-range siya from 0 to 14. Wherein 7 ang neutral. Okay. Ngayon, ang blood pH natin is andito. Blood pH natin is andito. So, nagre-range siya sa 7.35 to 7.45. So, bakit hindi siya 7? Okay? Kasi nga, every metabolism ng katawan natin is nagpo-produce ng acid. So, ginawa na blood pH natin is slightly alkaline in order to buffer that acidity. Okay? Ngayon, what if nagkaroon ng changes sa normal range ng blood pH? Okay, what if tumaas? And what if bumaba? Okay. Pag normal kasi is walang problema. Pag normal, walang problema. If this is normal, tawag sa kanya is fully compensated. Therefore, ang katawan natin is fully compensated. Walang problema. Okay? Yun nga, what if tumaas ang blood pH, what if bumaba? So, if tumaas, ang tawag sa blood pH natin ngayon is what? Alkaline. If mababa, acidic. Okay? Dahil sa abnormality ng blood pH natin, may uutusan yung katawan natin in order to offset that abnormality, which is yung dalawang organ natin, which is yung lungs. And with the combination of, with the help of the kidney, i-offset nila itong, for example, alkalinity ng blood pH 10. So, anong gagawin nila? Gagawin nila is yung ipuproduce nila, or ipuproduce ba? Hindi. Ang gagawin nila is, pag lungs kasi is through the help of the PaCO2. Sa kidney naman, HCO3. I-offset nila tong alkalinity na to. So, if sa lungs, gagawin niyang acidic. Kidney, gagawin niyang acidic through the use of these lab values. Okay? To the use of that lab values. Okay? Ngayon. Ayan. Ngayon, dito na nagkakaroon ng problema. One of them is hindi sumusunod sa utos. Okay, let's say for example, silang imbes na acidic, ginagawa niya pang alkaline. Okay, dito na nagkakaproblema. Sino may problem? Si lungs. And that is what we call the respiratory alkalosis. Okay? Kasi hindi siya sumusunod. Imbes na acidic, dapat ang gawin niya alkaline. Okay? Okay? What if, see?
kidney naman ang may problema. Imbes na acidic, ginawa niyang alkaline. Ganun. Pero, for example, si lungs is yun, sumusunod, acidic. Ang problem naman dito is tinatawag nating metabolic alkalosis. Okay. So, yung hindi sumusunod si kidney. Okay. Imbes na acidic, alkaline. Inalkaline niya pa yung blood pH. So, problema talaga is si kidney. Okay? Yan. Pag ganyan na nangyari, ang tinatawag or ang tawag dito is metabolic. Tawag dito sa compensation na to is tinatawag nating partially compensated. Kumbaga yung isa hindi sumusunod pero yung isa sumusunod. So partially, medyo inaayos nila yung abnormality ng blood pH. Now, problema is what if ganito. If ang blood pH is acidic, tapos si lungs, ang ginawa niya is to, for example, ginawa niya is ina-acidic niya ba? Pero si kidney, wala siyang ginawa. So, nasa normal, lang siya. Okay, ang problem dito is yun. Hindi sila sumusunod pareho. Okay lang ay kidney kasi nga hindi masyadong apektado or hindi siya tumulong sa acidity. Lang siya, dito normalize lang siya. Okay, tawag naman dito is uncompensated. Okay, walang tumulong para ma-acidify or in order to solve the acidity ng blood pH. So, uncompensated. Okay. Ngayon, ang question is, next question natin is ang PaCO2. Paano natin malalaman na ang PaCO2 is nag-acidic or nag-alkaline? Okay. So, if tumaas ang PaCO2 dahil nga acidic in nature siya, kapag tumaas, nagiging acidic. If ang PaCO2 naman is bumaba, acidic, diba? Acidic in nature ang PaCO2. Therefore, alkaline siya pag bumaba. Okay, next na question. If ang HCO3 natin is tumaas at if bumaba, HCO3 is alkaline in nature. So, pag tumaas si HCO3, alkaline. So, if bumaba, acidic. Okay? So,
summary, tatandaan mo lang is number 1 rule is dapat both the lungs and the kidney is dapat i-offset nila yung abnormality ng blood pH natin. Okay? If alkaline siya, acidic dapat yung acidic both para ma-offset. Acidic yung blood pH, alkaline dapat. Yun yung number 1 concept na tatandaan mo. Any abnormality, sino yung hindi sumusunod, siya yung may problema. Okay? The second concept na dapat tandaan mo is yung nature ng PaCO2 and nature ng HCO3. If PaCO2, okay, PaCO2 is acidic in nature. HCO3 is alkaline in nature. Okay? Ganun lang po siya. Ito yung concept method. Okay? Tandaan mo lang yun. Kapag ito kasi yung ginagamit mo, hindi mo na siya malilimutan. Okay? Tandaan mo lang, ang goal natin is to offset the abnormality ng blood pH natin. Parang ano lang yun eh. Parang medication, no? Trabaho ng medication. So, any abnormality na nangyayari sa katawan natin, ang ginagawa ng medication is nire-reverse na lang. So, ganito dapat. So, sa concept ng ABG analysis, yun yung normal. Dapat ma-offset nila. Okay? Yun lang.